Hi minasan konnichiwa, Tantan Sensei desu. So ngayon naman po tayo po ay dadako sa ating JLPTN for Kanji Day 3. Hindi lang po kanji to, pati po vocabulary na pwede nyong magamit sa pang-araw-araw na buhay ay nandito po. Okay po, so nung nakaraan nag-aral tayo ng Day 2, ngayon naman po ay sa Day 3 po tayo. So bago po natin simulan ng ating Day 3 ay syempre atin muna pong aralin or sagutan ang mga napag-aralan nating kanji doon sa day 2 po natin. So kagaya po ng dati, minasang kung gusto nyo po siyang sagutan, i-post nyo na lang po. So ngayon naman po, minasang, after po ninyong sagutan, ito naman po ang mga sagot para po sa mga kanji po na iyan. Kung tsatsikan nyo po siya, please pakipost na lang po ulit para hindi po humaba yung oras ng video natin at para kahit papano po, mas matagal nyo pong matitingnan yung mga mali po ninyo. So ngayon naman po minasang ay dadako na tayo sa ating unang kanji ng day 3. Yan po ay ang isogimas. Isogimas nang ibig sabihin po niyan ay to hurry or ibig sabihin magmamadali. Reibun po natin or sample sentence po natin. Isoy de ikanai to okureru yo. Isoy de ikanai to okureru yo. Ibig sabihin hurry along or you'll be late. Okay po, isoy de ikanai to okureru yo. Isogimasu. Next naman po nating kanji or vocabulary po natin ay ugokimasu, to move or ibig sabihin gagalaw. Kono tokei wa ugoite imasen. This clock isn't working. So yan no, ugoite imasen, naka-negative po siya. Pangatlong kanji po natin, utsushimasu to copy. Yun, utsushimasu to copy. Kono peji o noto ni utsushite okinasai. Kono peji o noto ni utsushite okinasai. Copy this page in your notebook. Utsushimasu. Para siyang copy shimasu. Next naman po natin ay yasumimasu. Yasumimasu. Ibig sabihin po ay to rest. So, syempre, ibig sabihin po niyan ay magpapahinga. Reibun po natin, kaze o hiteita no de gakkou o yasunda. Kaze o hiteita no de gakkou o yasunda. I was absent from school because I had a cold. So, yun po no, yasunda, I was absent. Next naman po natin, wakashimasu, to boil water. Intransitive verb po siya. Reibun po natin, oyu o sukoshi wakashite kudasai. Oyu o sukoshi wakashite kudasai. Boil some water. Next naman pong vocabulary and kanji natin ay yoshu. Yoshu, advanced lesson, or pwede mo ding sabihin na preparing a lesson. Yun po siya, no? Reibun po natin, kodomo tachi wa jugyo no yoshu de isugashikatta. Kodomo tachi wa jugyo no yoshu de isugashikatta. The children were busy preparing their lessons. Yoshu. Next naman po natin ay yotei, plan schedule. Yotei, plan schedule. Reibun po natin, kare wa raishu London ne shuchou suru yotei da. Kare wa raishu London ne shuchou suru yotei da. He will have a business trip scheduled to London next week. So yan po ay yotei, plan schedule. Next po natin, ika, below or less than. Ika, below or less than. 18歳以下の人はお酒を飲んではいけない。18歳以下の人はお酒を飲んではいけない。People under 18 aren't allowed to drink alcohol. Yan po is under. Ibig sabihin, bababa po doon. Next po natin, igay, except. Igay, except.
Reibun, nichiobi igai wa hataraite imasu. Nichiobi igai wa hataraite imasu. I work every day except Sunday. So, igai is except. Okay? Next po natin, ikikata, way of life or way of living. Ikikata, way of life or way of living. Reibun po natin, Jitsu o iyo to watashi wa kare no ikikata wa suki janai. Jitsu o iyo to watashi wa kare no ikikata wa suki janai. To tell the truth, I don't like his way of living. Ikikata. So minasang, yan pong mga vocabularies po natin na yan and kanji ay magagamit niyo po siya sa pang-araw-araw din po. Bukod po doon, yang mga kanji or mga vocabulary na binibigay ko po sa inyo, yan po ay malaki ang chance na yan po ang mga lalabas or pwedeng lumabas sa JLPT po na iti-take po ninyo sa July month or kaya naman po ay sa December. Kung kikwentahin nyo po yan, halimbawa sa isang araw po makakasampu kayo, 30 days po ninyo ay makakaroon kayo ng 300 na vocabularies and kanji. So, ibig sabihin, mas malaki na yung chance ninyo na kayo po ay makapasa sa mga exam na inyo pong iti-take. So, yun lang po, minasang. Maraming salamat po. Mite ko rete arigatou gozaimashita.